Noong unang panahon, may dalawang magkaibigang daga na magkaiba ang pamumuhay. Ang isa ay nakatira sa masigla at mataong bayan, habang ang isa naman ay namumuhay ng tahimik at payapa sa bukirin. Tinatawag silang si Daga sa bayan at si Daga sa bukid. Isang araw naisip ni Daga sa bukid na anyayahan ang kanyang matalik na kaibigan upang bumisita sa kanyang simpleng tahanan. Masaya niyang sinalubong si Daga sa bayan at buong puso niya itong pinatuloy sa gitna ng malawak na bukirin. "Kaibigan, pasensya ka na kung simpleng pagkain lang ang maihahain ko," mahinhin niyang sabi. Inilapag niya ang kanilang hapunan na mais, mga ugat ng halaman, at ilang butil ng trigo. Ngumiti si Daga sa bayan ngunit halatang hindi siya nasarapan. Sanay siya sa mamahaling pagkain sa bayan. Matapos tikman ang pagkain ay napailing siya. "Nakakaawa ka naman dito, kaibigan," sabi niya. "Namumuhay ka ng hirap at payak. Dapat makita mo kung gaano kasarap ang buhay sa bayan. Punong-puno ng keso, tinapay, prutas at matatamis na pagkain sa kusina. Sumama ka sa akin." Hindi nagsalita si Daga sa bukid. Ngunit dahil nagtitiwala siya sa kaibigan, pumayag siyang sumama sa bayan. Pagdating nila roon, halos mamangha si Daga sa bukid. Ang bahay ay napakalaki at ang kusina ay hitik sa pagkain. May keso, tinapay, pulot-pukyutan, prutas at iba't ibang pagkaing hindi pa niya natitikman kailanman. "Tikman mo lahat ng gusto mo," masayang sabi ni Daga sa bayan habang nakatingin ang kanyang kaibigan. Unti-unting kumain si Daga sa bukid habang puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa man sila makatapos kumain, biglang bumukas ang pintuan. "May taong pumasok. Naku, tago!" Sigaw ni Daga sa bayan habang mabilis silang tumatakbo. Nagtago sila sa isang makitid at madilim na butas sa dingding. Halos hindi makahinga si Daga sa bukid. Naririnig niya ang mabibigat na yabag ng tao at ang pagkalansing ng mga gamit sa kusina. Maya-maya ay umalis din ang tao, kaya muli silang lumabas upang kumain. Ngunit ilang sandali pa lamang ang lumilipas ay may isa na namang taong dumating. Muli silang nagtakbuhan ng mabilis habang nanginginig sa kaba. Sa pagkakataong iyon, napaupo na lamang si Daga sa bukid at malungkot na napabuntong hininga. "Kaibigan, ngayon naiintindihan ko na. Totoong marami kang masasarap na pagkain dito sa bayan. Ngunit bawat subo mo ay may kasamang takot. Bawat gabi ay puno ng pangamba. Sa bukirin, simple lamang ang aking buhay. Kaunti man ang pagkain ko, nakakakain naman ako ng payapa. Mas pipiliin ko ang payak ngunit tahimik na buhay kaysa marangya ngunit puno ng panganib." Nagpaalam siya at bumalik sa kanyang munting tahanan sa bukirin, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Napangiti siya. Ngayon ay lalo niyang naunawaan na ang tunay na kasiyahan ay hindi nasusukat sa kayamanan. Ang tunay na kasiyahan ay nasa kapayapaan ng puso at katahimikan ng buhay. Aral ng kwento: hindi lahat ng maganda at marangya ay tunay na nakapagpapasaya. Ang simpleng buhay na puno ng kapayapaan ay higit na mahalaga kaysa sa marangyang buhay na puno naman ng takot,